Bakit po natin dapat itama yung mga bagay na dapat nating itama na ngayon bago pa mahuli ang lahat? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Halel. No? Happy birthday sa iyo at salamat sa Panginoon kasi binigay ka ni Lord sa iyong mga magulang, kay mommy and daddy. So happy birthday, Halel. So right now po, ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral natin patungkol po kay Propeta Jeremiah. So pwede niyo pong screenshot ito para magkaroon po tayo ng overview. Pwede nating reviewin. Sino ba si Jeremiah, saan siya nagpropesiya, at paano siya kinote sa New Testament. So dito po sa mga devotions natin sa Book of Jeremiah, pinag-usapan po natin yung calling, message ni Jeremiah, and kahapon po pinag-usapan natin yung persecution. Jeremiah was persecuted because of, truth telling. Sinasabi niya talaga yung totoo. Kung anong sinabi ng Diyos, pinapasabi ng Diyos sa mga tao, sa hari, yun talaga yung sasabihin niya. And because of that, he was persecuted. Ngayon po, pag-usapan natin yung refusal. Si Zedekiah po, siya po yung hari. Marami pong pinagdaan ng hari si Jeremiah. Si Zedekiah na po yung pinakahuli. Siya na po yung huling hari ng Judah. So, bagamat marami yung mga warnings ang Diyos na sinasabi, Zedekiah, magpasakop ka na lang sa Panginoon. Tanggapin mo na lang ang disiplina ng Panginoon. Si Zedekiah, napakatigas ang ulo, napakatigas ang puso. Ayaw niyang magpasakop sa sinasabi ng mga propeta ng Diyos. So, during this time po, si Nebuchadnezzar ay pinaligiran na yung Jerusalem. At ang ginagawa po kasi niyan, ang tawag po diyan ay Siege of Jerusalem. So, pinapaligiran nila yung Jerusalem, puputulin nila lahat ng supplies, walang papasok, walang lalabas. Ang purpose ay gutumin yung mga nasa loob. So, isipin niyo po, pag ginutom mo yung nasa loob dyan, kung ako, meron akong anak, may pamilya, talagang mag gagawin ko lahat para sabihin ko dun sa hari na, sumuko na tayo, no? So, maraming mga reasons kung bakit yung siege na yan ay effective. Kasi pag nagkaroon ng taggutom sa loob, magkakaroon ng mga riot, magpapatayan yung mga tao para doon sa mga kaunting resources at kaunting pagkain na meron sila. Basically, yung isa sa mga reasons ng siege ay pahinain yung nandun sa loob hanggang sa sumurrender sila, hanggang sumuko sila. Kaya napakatinding kapighatian. Imagine mo na lang yung sarili mo nandyan sa loob at pati yung pamilya mo. Imagine mo na lang kung anong gagawin mo, no? Baka marami sa atin magnakaw, kunin yung mga properties at pagkain ng mayayaman. Kaya po sobrang tindi ng kapighatian dito na naranasan ng mga tao at mababasa niyo po yan sa Lamentations. Umabot sila sa punto ng cannibalism. Kinakain na nila yung kapwa nila, kapwa-tao. So, sabi po dito sa Jeremiah chapter 21, si King Zedekiah, inutusan niya si Pashhur, ito yung bumugbog kay Jeremiah, no? At sabi, inquire of the Lord for us, for Nebuchadnezzar, king of Babylon, is making war against us. So ito si Zedekiah, sabi niya doon sa isang mataas na katungkulan na priest, no? Punta ka kay Jeremiah at mag-inquire ka. Ano ba yung kalooban ng Panginoon, gusto talagang gawin ng Panginoon. Perhaps the Lord will deal with us according to all His wonderful deeds and will make Him withdraw from us. Baka tulungan tayo ng Panginoon. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, those who ask God must accept His answer. Yung mga taong nagtatanong sa Diyos ay dapat ding tanggapin kung ano ang sagot ng Diyos. Ang problema dito kay Zedekiah, maraming pagkakataon na pinadalan siya ng mga propeta ng Diyos at ang sinasabi ng mga propeta, magsisi ka na, tigilan mo na yung iyong kasamaan, no? Tigilan mo na yung pagsama sa mga Diyos-Diyosan at manumbalik ka sa tunay na Diyos. Hindi lang ikaw, pati yung buong sambahayan o yung buong bayan ng Judah. Pero he refused. Ayaw niyang makinig sa mga propeta ng Diyos. So, this time po, nung nag-inquire sila sa Panginoon, sa pamamagitan ni Jeremiah, ang sagot ni Jeremiah, pareho pa rin.
Kailangan mo pa rin magsisi, tumalikod sa iyong mga kasalanan. This time, napaliligiran na kayo ng Babylon, King Nebuchadnezzar, sumuko kayo at magpasailalim kayo sa disiplina ng Diyos. Pero ayaw pa rin nilang sumuko. Hindi nila tanggap, no, nasusuko sila sa hari ng Babylon. Hindi nila tanggap na ang Diyos gagamitin yung Babylon para disiplinahin sila. Nalala niyo po sa Habakuk, di ba? Si Habakuk rin talagang hindi niya rin tanggap. Lord, bakit niyo gagamitin yung mas masama pa sa amin para disiplinahin kami? Si King Zedekiah ayaw niyang tanggapin, ayaw niyang sumuko, ayaw niyang mag-submit sa disiplina ng Panginoon. So mga kapatid, those who ask God must accept His answer. Minsan yung sagot ng Diyos, iba sa ina-expect natin. Pero kung ano man yung sagot ng Diyos, tanggapin natin ang bukal sa ating kalooban, lalo na sa mga panahon na dinidisiplina tayo ng ating Panginoon. Point number 2, those whom God opposes must repent quickly. Malalaman mo naman pag wala kang kapayapaan sa puso mo, you know that God is opposing you. Pag namuhay tayo sa kasalanan, nagre-rebelde tayo sa Panginoon, wala tayong kapayapaan sa ating mga sarili, no? At doon, alam mo, bakit wala tayong kapayapaan? Kasi alam mo sa sarili mo, God is opposing you. You're not on the side of God. You're standing in the way of God. At talagang ang Diyos raragasayan sa hindi tayo kukonsintihin ng Panginoon sa ating mga kasalanan. So those whom God opposes must repent quickly. Isipin nyo nga po dito sa verse 5, sabi rito, napakatindi. I myself will fight against you. Sabi ng Diyos kay Zedekiah, ako mismo, yung Babylon, ginagamit ko lang yan para sakupin, para disiplinahin yung Judah. Pinaligiran ng Babylon yung Judah, yung Jerusalem. Pero sabi ng Diyos, ako yan. Ako may kagagawan yan. Akong gumagawa niyan. Sabi ng Diyos, I myself will fight against you with outstretched hand and strong arm, in anger and in fury and in great wrath. Ako mismo yung lalaban sa iyo, pupuksa sa iyo, no? Ako mismo yung kalaban mo with great wrath. Yung matinding puot. Kaya nga mga kapatid, those whom God opposes must repent quickly. Anong kapanapanalo natin pag nilabanan natin yung Diyos? Anong kalaban-laban natin sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat? We don't have any option but to surrender. Magpasakop sa Diyos, magpasakop sa kalooban ng Diyos. Pero si King Zedekiah po, napakatigas ng puso. At namumuhay na sila sa kasalanan bilang isang bayan, ayaw niya pang mag-submit sa disiplina ng Diyos. And point number 3 po, those who remain stubborn will be completely destroyed. Binigyan pa siya ng chance ng Panginoon dito, sabi dito, thus says the Lord, behold, I set before you the way of life and the way of death. Bibigyan ka na ng chance, life or death. He who stays in the city shall die by the sword, by famine, and by pestilence. Kung mananatili kayo dito sa city, ayaw nyo sumuko, ayaw nyo lumabas at sumurrender kay Nebuchadnezzar, sabi dito, you shall die by the sword, by famine, and by pestilence. But he who goes out and surrenders to the Chaldeans, who are besieging you, shall live and shall have his life as a price of war. So sabi ni God sa kanila, pero pag nagpakumbaba kayo, lumabas kayo ng city, sumurrender kayo, mabubuhay kayo. That's your chance. Pero si Haring Zedekiah, sabi niya, that's not an option. We will fight. Nilalabanan nila ang Diyos. Kaya mga kapatid, ito po yung ating mga applications mula sa pag-aaral na ito. Number 1, humbly accept God's discipline knowing that it is for your good. Pag humantong tayo sa na dinidisiplina tayo ng Diyos, dahil sa katigasan ng ating mga ulo, ayaw pa rin natin magsisi. Pero pag nandun na tayo sa dulo, no? Binigyan pa tayo ng chance ng Panginoon, mga kapatid, let's humbly accept. Magpakumbaba na tayo sa disiplina ng Panginoon. Sabi nga po sa Hebrews chapter 12 verse 5 to 11, babasahin ko na lang po. At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Mga kapatid, pag
Dinidisiplina ka ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Hindi tayo niya tuloy ang pinupuksa sa ating mga kasalanan. Binibigyan niya tayo ng chance. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakatunguhan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat anungang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayoy, kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Kung hindi ka dinidisiplina ng Diyos, hindi ka niya anak. Bukod dito, tayo nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo lalong pasakop sa Ama ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay? Sapagkat tayo'y kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti, ngunit dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin, upang tayo'y makibahagi sa kanyang kabanalan. Subalit ang lahat ng disiplina sa kasulukuyan ay tila hindi ka nais-nais kundi masakit. Pag dinidisiplina ka ng Diyos, natural masakit. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Point number 2. Always choose peace by standing on God's side. Lagi po nating piliin yung kapayapaan sa pamamagitan ng pagiging align sa ating Diyos. Alam niyo po, pag na-disalign tayo sa Diyos, sumalungat tayo sa Diyos, unang-unang mawawala sa atin, kapayapaan. Subukan nating mamuhay sa kasalanan at salungatin ang kalooban ng Diyos. Subukan nating huwag magpakumbaba. Malinaw nga sa sinasabi ng banal na kasulatan na ang taong mapagmataas ay sumasalungat sa Diyos. God is opposing the proud. God opposes the proud and gives grace to the humble. Kaya mga kapatid, kung gusto mong mawalan ng kapayapaan sa buhay, you oppose God. Kung gusto mo naman ng maayos na pamumuhay na mayroong kapayapaan, you align yourself with God. So always choose peace by standing on God's side. At pangatlo po, prepare yourself and your family for the day of judgment. Mga kapatid, meron pong araw ng paghuhukom. Dito po sa pinag-aaralan natin sa Jeremiah, ito po ay picture. Totoong nangyari pero picture ng someday na darating na final judgment. At kung sila Sedekaya ay humarap sa judgment day during that time, lahat tayo, universal, lahat ng tao sa buong mundo, lahat ng nabuhay sa buong mundo, haharap sa judgment day sa harapan ng Panginoon. And you have to prepare yourself. You and your family. Kaya po, lagi nating nire-remind dito sa ating mga devotions na abutin natin yung ating mga mahal sa buhay, mga membro ng pamilya at mga kaibigan dahil tayo ay haharap sa araw ng paghukom. It's just a matter of time. We have to prepare them, prepare our children. Marahil na ibigay na natin lahat sa ating mga anak, isa na lang ang hindi, si Kristo. No, kung ano pa yung pinaka-importante, yun pa yung hindi natin nagagawa. We have to disciple them. Disciple our children, the people around us. Let us lead them to Christ. Para sa araw ng paghuhukom, makakarap tayo sa Kanya na walang takot because we are covered by the blood of the Lord Jesus Christ. Para po sa ating discussion, why does refusing to submit to God's discipline worsen your situation? Sa pangapanahon na didisiplina tayo ng ating Panginoon, o ginagamit ng Diyos yung ating mga magulang, yung mga godly people, pinapangaralan tayo, pinapaalalahanan tayo. Bakit kapag hindi tayo nakinig, lalo lang nating pinalalala ang ating sitwasyon? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, tuloy po natin yung discussion natin patungkol sa Panginoong Jesucristo. What does His work produce? According to the book of Jeremiah. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for loving me enough to discipline me when I stray away from your will. Help me to remember that every sin has consequences and to turn away from anything that dishonors you. Give me a humble heart that accepts your discipline with faith, knowing that it is for my good and spiritual growth. Strengthen me to do what is right before you, even when obedience is difficult or costly. May my life reflect genuine repentance
steadfast faith, and wholehearted obedience, bringing glory to your name through Jesus Christ my Lord. Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayo natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.